Duterte. That's my Giancarlo. first middle name is Rola. The surname is Duterte. Welcome po mga kababayan. International Sumailalim na Criminal sa Court initial is now in hearing session. sa Dahig si dating Alianza Pangulong Lagu Penal Duterte Internacional sa kasong Penal. crime against humanity. Hindi man siya nakasipot ng personal ay pinayagan naman siya na naka-video call. Nauunawaan daw ng hukom na malayo ang pinanggalingan Please niya be seated. at Leave us pagod as well. sa biyahe. Ganun kabilis ang mga pangyayari, mga kababayan. Di natin sukat akalain. Ang tanong ay ano ang ginagawa niya doon? Bakit siya nandoon? Bakit International Court ang nagliliti sa kanya? Wala bang korte sa Pilipinas na maaaring duminig sa kaso niya? Meron. Ang dami. Marami pong korte sa Pilipinas. Iba-ibang uri, depende sa uri ng kaso na diringgin, lilitisin. May Supreme Court pa tayo, gaya ng alam ng lahat. Anong nangyari? Bakit nga nandun ang dating Pangulo? Bakit ibang korte ang lumilitis sa kanya? Incompetent ba ang mga korte natin? Mga bobo ang hukom natin? Ganun ba yon? O siguro naman ay wala tayong tiwala sa kanila. Baka ganun. O baka naman ay hocus-pocus ang nangyari. Minagic ang mga pangyayari. Minaniobra ng kung sino ang mga pangyayari. Nung nagsimulang maglaba si Maria Clara, ay inaaresto pa lamang sa airport ang dating Pangulo. Nung kinukuha niya sa sampayan ang ibang natuyo na, ay isinasakay na si Digong sa eroplano patungong Dahig sa The Netherlands. Mamamalansya pa lamang siya, ay naghihiring na, Sus Maria. Ganun kabilis. Mabilis pa sa pag-iisip ng mga ulupong nating opisyal sa pamahalaan. Balikan natin ang tanong, ano ang ginagawa ng dating Pangulo sa Dahig? Bakit ang ICC ang lumilitis sa kaso niya? Bakit hindi ang korte sa Pilipinas? Anong kalokohan ang nangyari? O baka naman walang kalokohan? Baka normal yun. Baka ganun talaga na sa ganoong kaso ng dating leader ng bansa o sino mang nakasuhan ng crime against humanity ay agad na ICC ang gagalaw para litisin siya. Ganun ba yon? Something is wrong. Very wrong. Nagagalit ang mga supporters ni PRRD sa ICC. Wala raw itong jurisdiction sa bansa natin dahil kumalas na daw ang Pilipinas sa pagiging member country nito noon pang March 17, 2019. Sabi naman ng ICC ay ang mga patayang naganap noong member pa ng ICC ang Pilipinas ang iniimbestigahan nila sa ilalim pa rin ng panguluhan ni dating Pangulong Duterte. Marami ring nagagalit kay PBBM at sa administrasyon niya kasi bakit daw pinayagan na aristuhin at kunin ang dating Pangulo at ilipad sa Dahig para doon litisin? Nanganganib daw ang mga manok ng administrasyon sa darating na eleksyon. Dami kong nababasa na tinatabangan sila sa kanila, lalo na kay PBBM. Naku po, PBBM, anyari ba? Tuwang-tuwa naman at nag-thank you kay Lord ang mga galit at kalaban sa politika ni Digong. Answered prayer daw. Naiyak naman ang mga kaanak ng mga inosenteng biktima ng madugong gyera laban sa droga. Nakatanaw sila ng pag-asa. Nakasilip ng katarungan. Hari nawa at yun naman talaga ang dalangin natin na matahimik na kayo at mabigyang hustisya ang maaga at marahas na pagpanaw ng inyong mga kaanak. Balik tayo sa tanong ulit. Ano ang ginagawa ng dating Pangulong Duterte sa Dahig? Bakit ang ICC ang lumilitis sa kanya? Wala bang korte sa Pilipinas na qualified na gumawa nun? Napakarami po eh. Ano ang ginagawa ng mga ito? Naatim ba nila na tingnan na lamang habang inaaresto at inililipad patungong The Netherlands ang dating Pangulo para doon litisin? Wala ba silang gulugod? Hindi competent, kagaya ng ating naitanong na rin kanina? Walang silbi? Ganun po ba yon? Isa-isahin po natin. Unahin po natin ang ICC.
Wala po akong makitang dahilan para sisihin ang ICC. Ibig sabihin po ay ginagawa lamang ng ICC ang kanyang mandato na ibinigay sa kanya ng mga bansang lumagda para rito bilang UN Treaty noong July 17, 1998. Malinaw po sa konteksto at napakalinaw po sa kanilang mandato na nababasa po ninyo. Complementarity. The ICC is intended to complement, not to replace, national criminal systems. Base dyan ay walang intensyon ang ICC na palitan, replace ang anumang criminal system ng alinmang bansa gaya ng Pilipinas. Wala silang layunin na agawin ang paglilitis ng kaso ng sinuman gaya ni dating Pangulong Duterte. Ano ang nangyari? Wala pala silang intensyon. Bakit sila ang lilitis at lumilitis sa kasong crime against humanity ni Digong? Yan po ang sagot sa ibabang bahagi. It prosecutes cases only when states do not, are unwilling, or unable to do so genuinely. Kaya pala, wala palang silbi ang estado natin. Walang ginawa para kasuhan si PRRD. Unwilling and unable to do so genuinely. Ano ang inirereklamo natin? Tayo pala naman ang may kasalanan. Lilitaw ganito po mga kababayan. Kung kinasuhan pala ng gobyerno o ng sinuman si dating Pangulong Duterte sa Korte ng Pilipinas at tumakbo ang kasong iyon, ibig sabihin ay nasimulan ang paglilitis, ay doon lamang masasabing walang jurisdiction ang ICC. Kasi iyon nga ang kanilang mandato. Kikilos lamang sila kapag walang ginawang hakbang ang Estado. Sige po, sino ang nagsampa ng kaso laban kay PRRD sa anumang korte sa Pilipinas dahil sa madugong gyera laban sa droga? Totoo naman na maraming napatay. May mga sangkot naman talaga sa droga na sabi ng marami ay dapat lang yun na mga matay na sila dahil salot sila sa lipunan. Totoo rin na maraming nadamay na walang kinalaman sa droga. Para sa akin ay karapat-dapat nga na mabigyan sila ng hustisya. Mga bata pa yung iba. Totoo rin na maraming pulis ang naging abusado sa pagpapatupad ng tukhang. Di mo malaman kung nakadroga ba sila nung gawin yon o trigger happy lang talaga. Bugok na pulis, sabi nga. Naniniwala ako na marapat lamang na may managot. Dapat ay may makasuhan o mas marapat na sabihin ay dapat noon pa nakasuhan. Hindi naman mahirap hanapin kung sino ang dapat managot. Mismong ang dating Pangulo ang nagsabi at nagsasabi, maging sa hearing ng Senado at kahit sa anong speaking engagement, na siya ang dapat habulin at hindi ang mga pulis na nagsagawa ng tukhang. Sabi niya ay sagot niya ang mga ito. Siya ang kasuhan. Naghamon pa siya, nakasuhan siya sa korte. Handa siyang makasuhan lamang ay sa korte ng Pilipinas at hindi sa anumang korte ng dayuhan, lalo na ng ICC. Mahirap bang intindihin yun? Sa aking opinyon ay may dapat talaga siyang panagutan. Dapat kasuhan. Pero sa korte ng Pilipinas bilang respeto sa hukuman natin. Tanong ulit, may nagkaso ba? Kung meron kayong alam, kasunod na tanong, nasimulan ba ang paglilitis? Ang presensya ng ICC ay nangangahulugang walang kasong naisampa sa anumang korte sa Pilipinas. Dito pumasok ang interpretasyon at mandato ng ICC na it prosecutes cases only when states do not, are unwilling, or unable to do so genuinely. Tanong natin sa gobyerno, bakit ninyo hinintay na mangyari ito? Sabi ni PBBM ay hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil wala na itong jurisdiction sa Pilipinas. Pero may ginawa ba ang gobyerno niya para patunayan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Ubunga nga lang. Nagsampa ba ng kaso para makita ng ICC na gumagalaw genuinely ang criminal system ng Pilipinas? Tandaan natin na kung nakita yon ng ICC, ay walang dahilan para magpalabas sila ng warrant of arrest
at dalhin sa kanila si PRRD para sila ang maglitis. Masisisi ba naman natin ang mga korte natin sa Pilipinas? Hindi rin eh. Hindi naman talaga sila makagagalaw kung walang maghahain ng reklamo o kaso. For sure, ang korte ay naghihintay lamang na may magsampa ng kaso dahil mandato naman nila na tugunan ang mga ito. Wala eh. ICC ang inaasahan ng mga kalaban sa politika ni Digong. Para yata sa kanila ay useless ang korte natin. Katunayan, yung iba ay sa simula pa lang ay ICC na agad ang nasa utak na pupuntahan nila pagbaba sa pwesto ni PRRD para kasuhan. Wala sa isip nila ang anumang korte sa Pilipinas. O tama ang sinasabi ng iba na gusto nyong mawala sa landas ninyo ang dating Pangulo dahil banta siya sa inyong pamumulitika. Mga kababayan, nagtataka pa ba tayo kung bakit nasa ICC ngayon ang dating Pangulo? Sa ICC nagkwento ang mga taong ito, doon umiyak, doon nagpalahaw, parang mga kulang ang isip na inagawan ng baon sa eskwela. Walang bilib sa sarili nating criminal system. Politiko yung iba. Kumakandidato ulit bilang mayor yata yung isa. Iboboto nyo pa ba? Dating pulis yung iba, government official. Tapos sasabihin natin sa mga kabataan ngayon na magtiwala sa gobyerno at sa mga batas natin, paano mangyayari yun? Kayo mismo ay ayaw magtiwala. Kami naman na mga botante lamang ay nagmamasid lang. Nasasaktan sa mga nangyayari, nagdaramdam, naghihimutok. Wala kaming magawa dahil ang dapat na mag-angat sa Pilipinas ay pare-parehong mga hangal. Nakakahiya. Politika ang laging nasa isip. Kawawa ang bansa natin. Nawawalan tayo ng dignidad, ng dangal sa mata ng mundo para tayong walang alam, walang silbi sa kabihasnan. Nagmamalaki pa ang mga damuhong ito na ang pagpayag daw ng Pilipinas na aristuhin ng ICC ang dating Pangulo, dati nating Pangulo, Pangulo dati ng Pilipinas. Inuulit-ulit ko para mahagip ng mabababaw na IQ ng mga impakto. Ay katunayan daw na umiiral ang katarungan at demokrasya sa Pilipinas, Sus Mariusep. Ibig ba nilang sabihin, kapag korte natin ang naglitis sa dating Pangulo, ay walang demokrasya sa lipunan natin? Anong utak meron ang nagsasabi nito? Sila na mga nagsasabi niyan ang perwisyo sa demokrasya sa Pilipinas. Sila ang hadlang sa pagsasarili ng Pilipinas, sa pagtataguyod ng soberanya ng bansang ito. Palagi na lamang nakasandal sa dayuhang impluensya, sa ayuda nila. Yung pangangamkam ng swapang na China sa teritoryo natin, inaasa natin sa Amerika ni Trump at sa mga kaalyado niya. Mga pagawaing infrastruktura, hindi magagawa kung wala ang ayuda ng mga banyaga. Mga programa sa edukasyon, kalusugan, pangkabuhayan, inaasa sa dayuhang ahensya gaya ng USAID. Pati ba naman sa paglilitis ng kaso, iaasa pa rin natin sa iba, sa ICC? Nagtataka pa ba kayo kung bakit ang dating Pangulo ay nililitis sa the Netherlands? Bato, bato sa langit, ang taman, huwag magalit.